Morning. May bating katabi mo. Maganda ka sa umagang ito, babae. Wala naman sumali kahapon, ano? Hindi nila alam kung ano meron kahapon. Hindi ko na nasasabihin. Wala ba nagparada? Sabi mo ulit sa katabi mo, maganda ka pag babae. Maganda ka sa umagang ito. Pag lalaki naman, poging-pogi ka. Tandaan nyo dito sa lugar na to, nagkikita-kita ang magaganda at mga gwapo. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo, parang hindi ka naniniwala. Nagulat ka. Talaga lang. Talaga lang. Ayan. Tsaka dito rin po, nag-iipon yung mga payaman. Kaya sabi mo, payaman, team. Parang hindi kayo naniniwala. Pag kayo nagsalita. Magsasalita na nga lang, ang tamad pa. Alam nyo, sa Facebook may mga mababasa kayo, huwag nyo lahat paniwalaan. Merong mga minsan nakalagay doon, win silently. Don't speak your achievement. Don't speak your dreams. May mga nakalagay doon na huwag mong ikwento, huwag mong sabihin para kasi marami daw mga ingiterang mga tao sa paligid, hihilain ka nila pababa. Totoo yun. Pero dito, baliktad yung tinuturo natin. Pag may pangarap ka, sabihin mo. Okay? Dahil ang tinuturo ng Bible, nabanggit nga ni Ray kanina, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. With the heart, man believes. Romans 10. But with the mouth, made it happen when you confess. Pag hindi mo sinasabi yung pangarap mo, ang tagal matupad. Pero pag sinabi mo yung pangarap mo, kami, lahat ng naabot namin sa buhay, 10 years lang, 10 years. Dumating kami sa Pilipinas 1999. 1999. Tapos 2003, nag-start itong church. So within 5 to 8 years, lahat ng pangarap namin, magkaroon ng business, makabili ng sasakyan, nangyari. And within 10 years, nakabili kami ng bahay, nakabili kami ng bagong sasakyan, nakatatlo na kami na sasakyan. No? So, within 10 years yun. Tuwing magpe-prayer meeting kami, mga 10 lang yung miyembro nun, binabanggit ko lagi yan. Sabi ko, balang araw, magkakaroon kami ng kotseng bago. Kasi yung una kong kotse, luma, box type na Toyota. So, lagi ko binabanggit sa pulpito yon. Balang araw, magkakaroon kami ng negosyo. Balang araw, magkakaroon kami ng business. Magkakaroon kami ng bahay at lupa. Balang araw, makakapunta kami dito, makakapunta kami doon. Lahat ng sinabi ko nangyari. Ngayon, dalawa ang taong nagsasalita ng magaganda o mga grandiose na bagay. Yung mayabang at saka yung may pananampalataya. Ang may pananampalataya at mayabang, parehas ang tunog. Parehas ang tunog. Nagkakaiba lang, sa taong may pananampalataya, may nangyayari, natutupad yung sinasabi. Sa taong mayabang, wala. Okay? Wala. Panay satsat. Kasi kulang sa gawa, walang connection kay Lord. So yung mga sinasabi niya, panayabang. Pero yung taong may faith, galing sa puso mo yung binabanggit mo at naniniwala ka, nagsisikap ka na ang Diyos na to, tutulungan ka, may faith ka, lahat yun, mangyayari yun. Lahat yun. Yun nga yung biyahe namin sa Israel, hindi planado. Hindi planado, pero nakalagay doon sa pintuan ng cabinet ko, yung Jerusalem, yung Israel. And then yung kaibigan namin sa El Nido, biglang nagsabi, may kakilala ba kayo na nag-a-arrange ng biyahe papuntang Israel? Sabi ko, meron. May kaibigan kaming may agency. Sabi niya, ilakad mo nga ito kaming grupo, mga taga El Nido, mga pastor doon, i-ano nyo nga kami, tulungan nyo makapunta. Naisip-isip namin, sabi ko, tutulong tayo, tas di tayo kasali. Sumali kami, biglaan. So, yung nakalagay doon sa kasi tinuturo din namin ito na pag may pangarap ka, ilagay mo sa dingding para nakikita mo, nabivisualize mo, nakikita mo, nababasa mo. Dahil ang pangarap na nasa utak lang, nasa puso, kulang yon. Mas maganda yung may visual aid. Kaya ngayon, tinanggal ko na yung Israel kasi tapos na yun eh. Tapos na. Kaya pag nagmi-meeting kami ng mga pastor, yung isang pastor doon tinatanong, pastor, saan pa kayo hindi nakapunta?
Sabi ko, Europe na lang, isa na lang. Europe na lang. Kaya bago pa kami magtungkod, kailangan marating namin yan. So huwag kayong matakot magsalita ng mga bagay na nasa puso nyo, kung nasa puso nyo yan. Dahil ang mga pangarap dapat sinasabi. Ang pangarap na hindi sinasabi, hindi nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, ang pangarap na hindi sinasabi, hindi nangyayari. Kaya sabihin mo na, okay? Hayaan mong mayabangan sa'yo yung iba. Hayaan mong mainggit sila. Mamatay sila sa inggit. Basta sigurado ka na yung pangarap mo dito, napunta dito, lumalabas sa bibig mo. Hayaan mo silang mainggit. Dahil may mga taong pinanganak na yata para mainggit lang. At wala dito nun. Wala dito. Sabi mo sa katabi mo, wala dito nun. Dito, pag may nagtatagumpay, natutuwa ang lahat. Amen? Pag may narinig ka, uy, si ganito nakabili ng kotse, may bahay, nagtagumpay, yes! Ganito tayo dito. Dahil tinuro ko rin yan. Ano mang kinatutuwaan mo na nangyari sa iba, ikaw ang susunod. Kunyari, may nalaglag, puti nga. You're next. You're next. Ay, naano siya, nagkaroon ng ganitong malaking problema. Puti nga. You're next. Natuwa ka eh. Pero narinig mo, bumili siya ng bagong sasakyan, may bagong bahay, maganda yung business nila. You're next. Lahat na kinatutuwaan mo, mangyayari sa'yo. Kaya piliin mo kung saan ka natutuwa. Pag sa pangit ka natutuwa, you're next. Kaya sabi mo sa katabi mo, you're next. Kaya siguraduhin mo, pinipili mo kung saan ka natutuwa. At higit sa lahat, siningit ko lang to dahil nga, yun yung mga nangyayari dito nung maliit pa yung grupo. Tinuturuan namin yung mga tao dito mangarap ng malaki. Dahil ang laki ng Diyos natin. Sobrang laki ng Diyos natin. Naiinsulto ang Diyos kung ang pangarap mo maliit. Okay? Lakihan mo yung pangarap mo. Huwag kang matakot mangarap ng malaki. Alam niyo kung bakit tinamaan ni David ng bato si Goliath? Malaki. Mas malaki ang target, mas madaling tamaan. Alam niyo ba yun? Ang hirap tamaan ng maliit na target. Lakihan mo. Kasi kung hindi mo man ma-bullseye, pasok ka pa rin sa gilid. Kagaya nun, hindi fortuner. Okay? Pero, ang blessing ni Lord ay may improvement. Okay? Kahit naman kami, ang pangarap ko lang noon nga, yung uso pa noon, yung tawag nito, yung sasakyan ng mga pulis na walang bintana na owner. At least may pangalan pa lang, owner na, may pag-aari ka, di ba? Owner. Tapos namimili kami ng mga damit sa Divisoria, sa Baclaran. Sabi ko, mananakawan tayo nito pag owner ang dala natin. Tapos mainit. Biro ko nga, lagyan na lang natin ng aircon, yung window type. Yung kotse po namin, pag bumabiyahe kami sa Baclaran, Divisoria, punong-puno yung kotse ng mga paninda. School supplies, damit. Minsan, sturgeon, mag-EMRT na lang yan dahil hindi na kasya yung side mirror. Hindi ko makita. So, ganun itsura ng sasakyan namin. Kaya, nangarap kami, unti-unti, hindi agad nakuha yung gusto naming pangarap. Kagaya, Fortuner, huwag kang mag-alala. Hindi na uso Fortuner pag natupad yung pangarap mo. FJ na. Merong Bronco, maganda yung Bronco. O kaya yung Ram. So, si David, nung sinabi ni Lord, magiging hari ka, nakapasok agad siya sa palasyo. Pinatikim yung palasyo sa kanya. Anong trabaho niya? Musikero, tagatugtog. Bago mo marating yung pinakamatinding pangarap mo, patitikimin ka muna ni Lord na konti-konti rito. Dahil kung dito pa lang sa tikim, bumagsak ka na, yumabang ka na, hindi ka na makakarating dito. Dito pa lang, yumabang ka na eh. Wala ka na rito. Testingin ni Lord ang puso natin kung sa maliliit na blessing na pagkatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka rin ng malaki. Kaya kailangan siguraduhin mo na tama ang puso mo, handa ka sa mas malaking blessing. Dahil kung maliit pa lang bumigay ka na, hindi mo na matitikman yung malaki. Mangarap ka ng malaki pero hindi mo makukuha, instant yan, dadaan ka muna sa proseso. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dadaan ka sa proseso. Lakasan mo. Ayan, no?
Wait ka lang. Mangarap ka ng malaki. Huwag kang matakot mangarap. Libre ang pangarap. Sabi mo, libre mangarap. Huwag kang magtipid. Libre na nga, magtitipid ka pa. Di ba? Pag sinabing, uy, papakainin ko kayo, libre to ah. Ito lang, baka mahal bayaran ko. Hindi libre nga eh, kumain ka na ng todo. Ang pangarap libre, lakihan mo. Okay? Sabi mo sa katabi mo, lakihan mo. Huwag kang magtipid sa pangarap. Dahil mas malaki ang pangarap, hindi mo man maabot lahat, at least may naabot ka pa rin malaki. Okay? Kaya kami, kita nila yon, unti-unti, yung katuparan ng mga sinabi namin, nakita nila. At nung maliit pa yung grupo, kukunti pa lang yung mga leaders, tuwing babiyahe kami dito sa Pilipinas, punta kami El Nido, ilang ulit na nakarating ng El Nido yung mga yan, ilang ulit na rin nakarating ng Boracay, dinadala namin sila sa El Nido, sa Boracay, sa Bohol, pinakamababa, Batangas. Kung saan man kami bumabiyahe within the Philippines, sinasama namin sila. Because discipleship is, I'll do, you watch. Then you do, I watch. Ngayon, hindi na namin ginagawa yon kasi kanya-kanyang biyahe na sila. Marunong na silang kumuha ng ticket. Marunong na silang mag-book para sa pamilya nila. Marunong na silang sumakay ng eroplano. Dito sila natuto. Sumakay ng eroplano. Dito. Totoo yun. Kung sabi mo, uy talaga? Oo, dito. Ngayon, marunong na sila. Si Maki, kababiyahe lang ng Boracay yan. Ano? Diba? So, dito po lahat tinuturo. Kaya totoo yung sinasabi nila, lahat tinuturo, hindi lang Bible. Paano mamuhay, paano mangarap, paano makarating sa iba't ibang lugar. Hindi ko lang sila naisama pa sa ibang bansa kasi medyo madugo yan. Gusto nga nilang sumama sa Japan eh. Sabi ko, sige. Kasi may multiple visa kami sa Japan. Kaya yun, mangarap ka. Sabi mo sa katabi mo, mangarap ka. Lakihan mo. Libre yan. Okay? Libre yan. So, sino po yung mga nagpa-water baptize kahapon? Taas ang inyong mga kamay. Mag-ingay nga kayo. Ayan, congratulations sa mga nabautismuhan kahapon at nag-decide na I have decided to follow Jesus. No turning back. Okay? So, yung mga nagpa-baptize, wala nang atrasan yan. Talagang tuloy-tuloy na kay Lord. So yung mga hindi pa, sana maka-attend kayo ng Bible study. At next, kasi yearly lang natin itong ginagawa. Medyo dahil nating schedule, next year na uli. Para ready kayo. So let's go back to our topic. Okay, so nagtapos tayo last Sunday saan? Sa anong kwento? The prodigal son. Okay? Yung kwento ng prodigal son, ilan yung anak? Ilan? Dalawa. Ilan yung tatay? Siyempre, isa. Yung tatay doon, sumisimbolo kanino? Kanino? Kay God. Ngayon, si God, mabuting tatay? Di ba, merong kanta, hindi natin napakantay ng Father's Day. He is a good, good father. Yes, you are. Yes, you are. You are a good, good father. So, kung titingnan niyo yung konteksto, symbolism ng tatay natin sa langit, yung tatay dito ng prodigal son. Mabuting tatay siya, pero ano nangyari sa mga anak niya? Mabuti ba? Mabuti? Hindi. Hindi. Sino daw hindi mabuti sa dalawa niyang anak? Sino po doon ang hindi mabuti? May panganay, may bunso. Dalawa lang naman eh. Sino doon ang hindi mabuti? Parehas. Bakit parehas? Okay, kasi narinig na namin kay Pastor yan dati. Okay, so balik tayo sa kwento. Nagtapos tayo sa prodigal son, bunso. Yung bunso ay umalis, kinuha yung kanyang mana, yung kanyang ari-arian, nagpakalayo-layo dahil ayaw niyang masermonan, masabihan, makontrol ng tatay niya, gusto niyang mamuhay sa kanyang sariling buhay na walang nangingialam, walang storbo, at ang akala niya, tama yung kanyang ginagawa. Sa tingin niya siguro, kaya ko, buhay ko, magtatagumpay ako. Pero at the end of the line, nalaman natin, nabigo siya,
Winaldas niya lahat ng kanyang ari-arian sa mga kaibigan niya, and then wala na siyang kaibigan dahil wala na siyang pera, nag-alaga siya ng baboy, pati yung pagkain ng baboy, kinakain niya. So nagkahirap-hirap, gutom ang inabot niya, and then he decided to come back home. At pag-uwi niya, tinanggap naman siya ng kanyang tatay, niyakap, naawa, minahal siya, at ibinalik yung kanyang dati niyang kalagayan. So pumunta naman tayo sa prodigal son number 2. Ito yung panganay na anak. Bakit prodigal son ulit ang tawag sa eldest son? Tinawag ba siya ng Bible na prodigal son? Ano ba ang prodigal? Ito po ang meaning ng prodigal. Literally, pag diksyonaryo ang binasihan natin, ang prodigal is wasteful, reckless, yung kinakanta nating reckless, love of God, squander. Kung titingnan mo, based on the word prodigal, yung younger son, prodigal siya dahil inubos na yung ari-arian niya. Yung tatay, prodigal din. Prodigal din siya. Bakit? Lavish. Lavish. Sobra-sobra yung pagmamahal na binigay niya dun sa anak niya. Kinuha na yung mana, pero nung umuwi, binigyan uli. Tandaan niyo, ang Diyos hindi nawawala ng pagpapala. Hindi naubusan ng Diyos. Hindi inababawasan ang kanyang blessing. Kahit ano pang bigay niya sa tao, winaldas ng tao, meron pa rin siya. He is the creator of all things. So itong tatay na to, pag uwi ng anak na nagwaldas, binigyan ng singsing. Ginto yun, ha? Binigyan ng magandang damit, binigyan ng tsinelas, bago lahat. And then, restoration. So itong tatay na to, prodigal din. Kaya lang in the sense na positive. Itong younger ay prodigal, negative. Then ito namang panganay, bakit prodigal din ang tawag sa kanya? Natin ngayon. Ang isang meaning ng prodigal when it comes to biblical context, sabi dito, a son or daughter who leave his or her home and parents. Isang anak na lumayo, naglayas, iniwan yung tahanan niya at iniwan yung tatay niya at nanay niya. Ito ang tawag ay prodigal sa biblical context. Ang pangalawa, ang prodigal sons or daughters ay lumayo sa kanyang tahanan, lumayo sa kanyang magulang. Lumayo in a distance o lumayo ang puso. So whatever it is, ang tawag dito sa tatlong ito ay prodigal. So the prodigal word can be used in a positive way and in a negative way. So ito yung pag-aaralan natin, the prodigal son, the second son, the eldest son. So punta tayo sa Luke 15 ulit. Pray muna tayo bago tayo magpatuloy. Lord, dalangin ko na patuloy mo kaming kausapin sa kwentong ito. Makita po namin kung nasan kami nakalugar sa mga panahong ito, kung kami ba yung younger, kami ba yung eldest, o ano kami, Panginoon, sa iyong mata, sa iyong paningin. Kausapin mo kami at hayaan mo ang puso namin ay willing, obedient kami at humble enough, Lord, to accept ano man yung gusto mong matanggap namin. At lukuban mo kami ng presensya mo because your presence is our home. Cause us to feel at home with you, Lord. Lukuban mo rin kami ng iyong mga anghel sa lugar na to at balutan na yung banal na dugo that no works of the enemy, Lord, can disturb us and snatch away the word that you want to be planted in our heart. Lord, we thank you. Bless your word in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. When we go back sa Luke 15 verse 1, alam niyo yung kwento nung nakaraan, nagkikwentuhan yung mga pare, umaangal sila. Bakit itong Jesus na to ay nakikiumpok sa mga publikano, sa mga prostitute, sa mga tao na outcast ng lipunan, mga tax collector. So ang sabi ng mga religious leaders, bakit yung Jesus nyo nakikiumpok, nakikihalo, nakikikain, nakikiinom? So ang sabi ni Jesus, merong isang tao na merong nawalang tupa. May 100 tupa na wala yung isa. So kinuwento niya yung the lost sheep. And then sabi niya, blah blah blah. Nung hinanap niya yan, hindi niya tinantanan. At nung nakita, nagsaya. And then another parable, yung coin. Then pumunta doon sa the lost son. Ito nga yung prodigal. Ang topic dito ni Jesus sa tatlong parable na to is to drive the point
sa utak at muka nitong mga pari na to na ganito kahalaga ang tao sa Diyos. Sino man sila, ano man ang pinanggalingan, ano man ang background, gaano man kasama itong taong ito, importante ito sa Diyos. So, yun yung kwento. Ngayon, yung pinakahuli ay dalawang anak. Yung masamang anak na naglayas at lumayo, winaldas yung kanyang ari-arian, at yung anak na hindi naman lumayo sa tahanan, pero malayo ang puso sa ama. Ang tinuturing niya doon, ang tinutukoy doon na anak, yung eldest, ay yung mga pare. Yung mga religious leader. Sila ay nasa tahanan ng Diyos. Sila ay nasa templo. Yun ang trabaho nila. Doon sila nakatira. Doon sila nabubuhay. Araw at gabi, yun yung trabaho nila. Palitan ng schedule. May mga naka-assign dyan every day. So, ang tingin nitong mga religious leader na to, malapit kami sa Diyos. Dahil nakatira kami sa tahanan niya. Doon kami naglilingkod, doon kami nagtatrabaho, doon kami nakatira. So, malapit kami sa Diyos, hindi kami nalayo. So, to break yung trip nitong mga parang ito, to break the idea, the mindset, na okay lang kami. Ito ang sinabi ni Jesus, kinuwento niya yung prodigal son. So, dumating ngayon, yung younger son, ito yung nangyari, continuation nung nakaraan, verse 25, sabi dito, nung nagsasaya na sila, may tugtugan sa bahay, nag-party-party sila, nag-SYP, ayan. Now his older son was in the field. Nagtatrabaho yung panganay na anak doon sa bukid, and then umuwi. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. Narinig niya, may tugtugan, may sayawan, nakita niya, tinawag niya yung isang alipin. He called one of the servants and asked what these things meant. Sabi niya doon sa, marami silang katulong marami silang servant, dahil mayaman nga. Sabi niya, halika. Anyari? Ba't may party-party sa house natin? Anong meron? Bakit parang maingay at may kasiyahang nagaganap? And he said to him, your brother has come. Dumating yung kapatid mo. And your father has killed the fattened calf because he has received him back safe and sound. Yung pinatabang pinatabang baka, yung wagyu natin, kinatay dahil dumating yung kapatid mo. Ayun na nga. Alam nyo, maraming tao na kahit Christian ko they are against sa drums. Sa demonyo daw yan. Yung gitara, sa demonyo daw yan. Ito, sa demonyo yan. Kaya minsan, mababasa nyo sa Facebook, may mga kakilala ko sa Facebook na yun yung lagi nilang pinopost pang banat sa ibang Christian, pang gulo sa mundo. Yung isa, nakalagay doon, ano kaya? Tanggalin ng church yung tugtugan, yung mga strobe lights, tapos mag-preach ka lang ng Word of God. Walang tugtog, walang mga accessories, anything. Sabi nila, sabi ko, magamit kaya na utak tong mga to? Kasi bawal daw yung tugtog, bawal. Alam niyo yung mga church na sinauna, ang nakalagay lang sa stage, piano. Ilang kilo yung piano? Ilang kilo yun? Yung malaki-laking piano? Tansya nyo lang, 50? 50 kilos? 100? Imagine mo, pag nag-set up tayo ng piano dito, baka yun pa lang, no? Kada hirap na yung powerhouse natin. Baka mawala yung power nyo, house na lang may iwan. So, yun ang ginagamit nila. Imagine mo, kung ikaw kabataan, nakita mo, piano ang tinutugtog. Tapos yung tugtugan parang kanta naman, Tapos si Mr. Bean yung tumutugtog. Kung ikaw youth, a-attend ka dyan? A-attend ka? Hello? A-attend kayo? Ako nga hindi ko matiis umattend sa ganun Kayo pang kabataan. So sabi nila, tanggalin na lang yan lahat kasi sa demonyo yan. Music and dancing, sa demonyo yan. Alam nyo, yung mga religious,
galit sa mga taong sumusunod sa Diyos. Galit sa mga nagsisisi na sumusunod sa Diyos. Meron nga mga grupo, no? Mga charismatic. Sasabihin nila, ang mga Christian, mali. Ang mga BA, mali. Ang mga born again, mali. Ang mga Christian na yan, mali yan. Mali ginagawa nila. Pero, yung ginagawa natin, ginagaya nila. Tapos ang ginagaya nila, yung pinaglumaan natin. Kunyari, kinakanta nung 1980s, 1970s yung alive, alive, alive forevermore. Ang mga ibon na lumilip. Kinakanta yan ng mga Christian nung 1970s. Sabi nila, mali ang mga Christian. Pero yung pinaglumaan ng mga Christian, sinusuot nila. Kinakanta nila ngayon yung alive, 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 alive. Kinakanta nila ang mga ibon. Akala ko ba mali? Kung mali, bakit nyo ginagaya? So itong mga hipokrito na to, itong mga religious leaders na to, the Pharisaic spirit, lahat na lang ng pwedeng i-complain, i-complain. So sa demonyo yan, sa demonyo, pero gagawin din nila. Ngayon, sa demonyo pa talagang tugtugan. Sabi dito sa Psalm chapter 149, verse 1 to 3. Tingnan nyo ha. Praise the Lord, sing to the Lord a new song. Purihin ang Diyos at umawi tayo ng mga bagong awit. Kaya dito, from time to time, may mga bago tayong pinapakanta. May luma na binabalik. His praise in the assembly of the godly. Let Israel be glad in his maker. Let the children of Zion rejoice in their king. Let them praise his name with dancing. Na sa lahat ng kultura ng bansa, lahat ng tribo, lahat ng lahi, yung pagsayaw ay inaalay nila sa kanilang Diyos. Diyos-Diyosan. Sa kanilang mga anito. Laging merong ganon, may tugtugan, may sayawan. Kung ang mga hentil, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, ginagawa ito sa kanilang peking Diyos, why not yung mga tunay na anak ng Diyos ay gawin ito sa tunay na Diyos? Nakasulat sa Biblia na pwede kang sumayaw, making melody to Him with tambourine and lyre. Ano ba yung tambourine? Ito yung pinaka-drum set nila na portable noon. Ano yung lyre? Ito yung lead guitar nila nung panahon ni David. So anong kaibahan nito at nung panahon nila? Wala. Moderno lang yung instrument natin. Kaya yung mga nababasa sa Facebook, huwag nyo lahat pinaniniwalaan. Okay? So, walang tugtog, walang ganito. Word of God lang sigurado, walang makikinig. Sabi ng 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God. Yung mga unbeliever, yung mga tao sa paligid nila, hindi nila maintindihan ng Bible. Kaya nga, ang introduction natin sa Bible is John 8:47. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Gusto nating i-awaken yung kanilang curiosity na ang Bible ay kailangan nilang basahin. Pero pag binasa mo yung Bible, ibang verses sa kanila, they don't care. Hindi nila alam yan. Walang dating sa kanila yan. Kasi lahat ng bagay na spiritual, hindi kayang intindihin ng taong natural. Walang spirito ng Diyos. For they are folly to Him. Sa 1 Corinthians 1:18, nakalagay doon, ang gospel is foolishness sa kanila. Sabi dito, they are folly to Him. And He is not able to understand them because they are spiritually discerned. Ang mga bagay na patungkol sa Diyos at Biblia, spiritually discerned yan, hindi nila yan maintindihan. So paano maniniwala ang tao? Jesus used physical, common, and familiar things to illustrate the message of God. Ano example? Yung babaeng Samaritana, anong sinimulan na usapan? Tubig. Yung tubig ang kailangan ng babae. So ang sabi ni Jesus, usap tayo sa tubig. Di ba? Nagtuturo si Jesus about the parable of the seed. Dahil alam niya, itong mga tinuturuan niya ay mga farmer. Nung tinawag niya si Pedro, si James, si John, mga mangingisda, sabi niya, I will make you fisher of men. Bakit niya sinabing fisher of men? Alam nitong tatlong ito kung gaano kahirap mangisda, ganun din kahirap manghuli ng tao. So may common understanding sila. May ground sila to start ng kanilang pagsasama. So si Jesus, hindi agad spiritual. Physical muna siya. Kaya ang sabi dun sa Facebook na nakakatawa,
Pero nagpipigil ako sumagot pag mga ganon dahil ayokong patulan yung mangmang. Pag pumatol ka sa mangmang, mas mangmang ka pa. Kasi tanggalin daw yan, tanggalin. Ano lang, Bible lang, Word of God, direct. No? So people will accept spiritual things if you can illustrate it in a physical way. The parable of the sower, the water, di ba? Jesus said, I am the bread of life. May pala'y common. So physical is a bait for them to accept the spiritual. Bakit may mga ganito? Yun nga, kung keyboard, organ ang gagamitin mo dito, palagay ko wala tayong mga youth. Okay? Wala tayong mga youth dito. Kasi kung ganun yung tugtugan, parang mga opera, siguro mga doktor, marami tayo rito. Opera eh. Mahina signal. Bait. Physical topic or mga illustration is a bait. Kunyari, yung miracle. Bago maniwala sa Bible, maraming naniwala kay Jesus, pero nakita nila yung miracle. That's a bait. Nasasave ka ba sa miracle? No. Walang nasave sa miracle. Nasave sila sa gospel. Nasave sila kay Jesus. Pero, ang miracle ay bait. Pain. Kumbaga, ito yung pain na tinatawag ko, no? So, pag manguhuli ka ng isda, lalagyan mo ng bait, ng pain. Sa aking pagtatago-tago, nung unang panahon, tago ako sa Sambales at napunta rin ako ng Leyte, doon ko nakita na pag nanguhuli pala ng isda, hindi isang pain lang. Kunyari, bugaong. Ewan ko, alam niyo yung bugaong. Nanguhuli kami doon sa gilid ng buhangin. Bubuhos kami ng sabaw ng bigas sa may buhangin. Then lilitaw yung mga uod na puti. Sa dagat to Then yun ang ilalagay namin sa hook. Manguhuli kami ng mga bugaong. Alam niyo yung bugaong? Sa mga isda na between tabang at saka dagat. Tapos, nung nanguhuli naman kami ng mga pusit, ang nilalagay dun sa hook, maraming mga alambre, balahibo ng manok. Sabi ko, kakainin pala ng pusit yung balahibo ng manok. Tapos, pag nanguhuli ka ng malaking isda, nanghuli ka naman pala ng dalag, maliliit na palaka. Gaganunin mo yung puwet, tapos palalakarin mo sa palalanguin mo. Sabi ko, iba-iba pala. And, bata pa kasi ako noon. And then, gusto mo manghuli ng malaking isda. Kunyari, blue marlin. Gusto mo manghuli ng blue marlin. Galunggong, ay ipapain mo. So, bawat isda, iba ang pain na ginagamit. Sa pag-share ng gospel, in contrary, dun sa mga nagpo-post sa Facebook na wala, kailangan gospel lang. Pag gospel lang, ganito itsura. Yan, gospel yan. Walang bait. Sinong tangang isda ang kakagat dyan? Tinga. Ang bobo naman ng isda na kumagat dyan, walang bait. Subukan nyo, bumili kayo ng box, yung panghuli ng daga. Di ba, may spring. Anong nilalagay mo sa loob? Pagkain na gusto ng daga. Huwag mong lagyan ng pagkain, may mahuli ka? Wala. Kaya sabi ko itong mga pastor na to, mga Christian na to, na naiinggit sa mga mega churches kasi malalaki yung church nila. Kung ano-ano sinasabi nila laban sa mga to. Kaya lang lumaki yan, dahil sa strobe light. Kaya lang lumaki yan kasi may drums. Sabi ko, inggit lang itong mga to. Kasi yung church nila hindi lumalaki. Paano? Titigas ng ulo nila. Ito ang iniitsa pa naman sa isda. Sino kakagat yan? Walang bait. Kaya tayo may music worship. May mga ginagawa tayo to bait the young people. Bakit? Kung sasabihin mo sa young people, young people, magba-Bible tayo magpupuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Sabihin ng mga youth, praning yung mga yan. Kahit yung mga adult, hindi mo mabobola yung mga yan. So you need to give them something that they want so that they will receive what they really needed, si Lord. So ito yung bait. Ito yung bait. Pag naglagay ka ng bait, yung isda, na-attract doon sa hook. Ayaw nila ng hook. Alam nila they can be killed by the hook. Pero yung bait, gusto nila yun. So ito nga, yung music and dancing na to, na sinasabi natin kanina, ayaw to ng mga religious. Kaya lang, wala silang magawa, napipilitan silang manggaya. So tandaan nyo, every time we share the gospel, huwag kayo mag-iitsa nito, kailangan merong bait.
Clear po ba? So, ang sabi nila, yung mga ginamit ng demonyo, hindi natin pwedeng gamitin para kay Lord. Kasi yan, ginagamit sa rakrakan yan eh. So sa demonyo yan, yung drums na yan. Pero nakalagay naman, tama, di ba? Sabi ko sa inyo, malalaman mo ang grupo kung tama ba sa drums. Wala na naman signal yung iba. So, sa demonyo daw yan, sa demonyo daw yan. Kaya sila, organ lang, okay? Ngayon, saan sa Bible nakasulat yung organ? Piano. Meron ba? Wala eh. So sa demonyo rin pala yun. Ngayon, the question is, pwede ba natin gamitin yung ginamit ng demonyo laban sa kanya? Yes. Exodus 12:35-36. Bago tayo bumalik dun sa eldest son. Nung dumating si Moses sa Egypt, sabi ni Lord kay Moses, nung papalayain na sila, sabihin nyo, Moses and Aaron sa mga Israelita, na ililigtas kayo ni Yahweh. At pag kayo iniligtas na ni Yahweh, kukunin nyo yung mga ari-arian ng mga Egyptian. Kukunin nyo yung gold, kukunin nyo yung mga silver, at yung mga mamahalin nilang damit. You will not go out of Egypt empty-handed. Di kayo lalabas ng Egypt na purdoy. Hirap na nga kayong namuhay dyan, pero paglabas nyo patungong promised land, mayaman kayo. So ito ay symbolically, tinuturo ko rin to matagal na, bago mag-rapture, bago mag-exodus sa earth, yung mga Kristiyano ang mayayaman sa daigdig. Hindi na yung 2 letra ang pangalan. Ang mga pangalan niyang mayayaman sa huling panahon ay mga 4 ang letra na hanggang 5. Kaday, Navarro, Marcaida, di ba? Lopez. Yan na ang mayayaman, hindi yung 2 letra na lang. Bakit? Bago mag-rapture, lahat ng kayamanan ng masasama o ng unbeliever, ililipat sa mga tapat na believer, sa mga tapat na follower ni Jesus, ililipat yung kayamanan sa kanila. Bakit? Para yung gospel mapinance. Para yung mga missionary, hindi naman yan langis lang ang ipapahid, lilipad na, ay makabiyahe ng madali, makapagtayo ng maraming churches. So kailangan ng pera ng ebanghelyo, kaya sa huling panahon, maraming mga Kristiyanong magiging super millionaire and billionaires. At meron ba dito? Taas ang kamay, nung kasali doon. Ayan. So, bago mag-rapture, bago kunin tayo ni Lord sa earth, kinuha yung mga jewelry. Ganon din ang kwento dito sa Exodus. So sabi dito, nung sila'y 10 plagues, tapos na, namatay lahat ng panganay sa Egypt, pati yung anak ni Pharaoh. Ito yung kwento. The people of Israel had also done as Moses told them, for they had asked the Egyptian for silver and gold, jewelry. Hiningan nila yung mga Egyptian. And for clothing. And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they let them have what they asked. Sabi ng mga Israelita, oy, aalis na kami mamaya. Akin na yung mga ginto. Akin na yung mga ginto. Yan. Akin na yan. Lahat ng ginto nyo ilabas. At lahat sila ay nagbigay. Hindi na budol. Talagang si Lord ang nagsabi, kailangang mangyari. At sila ngayon ay hirap na nang kandamatay na yung mga panganay nila sa takot, pinamigay talaga nila yung kanilang mga ari-arian. So, sabi dito, so that they let them have what they asked, thus they plundered the Egyptian. So paglabas nila ng Egypt, tumawid na sila ng Red Sea, nakarating na sila ng Promised Land, sabi ni Lord, pagdating doon sa Promised Land, tayuan niyo ako ng templo. Tayuan niyo ako ng tirahan ko, yung tabernacle. Ang yari ng mga gamit, pure gold. Grocery yata yan. Pure gold yung kandila, pure gold yung lamesa, pure gold lahat yan. So, etong sabi sa Exodus 25, 1-3. The Lord said to Moses, speak to the people of Israel that they take for me a contribution, offering. From every man whose heart moves him, you shall receive the contribution for me, and this is the contribution that you shall receive from them, gold, silver, and bronze. Saan galing itong gold na pag binasa nyo pa yung kwento, ang sabi doon, sabi ni Moses, ay tama na, ang dami na, sobra na to. Ang dami ng offering, ang dami ng ginto, ang dami ng bronze, ang dami ng silver. Tama na, wag na kayong mag-offering dahil sobra na to para sa templo ni Lord.
Grabe, no? Sobra-sobrang blessing. Ngayon, tanong, saan galing yung mga gold na pinamigay nila para gawin yung templo? Saan? Saan galing? Exodus 12. Galing sa mga Egyptian. Ano ang Egyptian? Egyptian symbolize the world. Satan's domain. So yung ginto na yon galing pala sa Diablo yon. Galing pala sa Egypt yon. Bakit gagamitin sa templo ni Lord? Ang sabi nitong mga grupong to, ay sa demonyo yan, hindi pwedeng gamitin sa ni Lord dyan, sa gawain ng Panginoon. Bakit itong ginto ginamit sa gawain ng Panginoon? Galing yan sa demonyo. Ang tanong, may pag-aari ba ang demonyo dito sa mundong ito, sa universe? Meron? Wala? Wala. Ninakaw lang niya at dapat lang niyang isole. Hindi yan kanya. Yung tugtugan, sayawan, instrument, lahat yan, hindi yan sa demonyo. Walang pag-aari ang demonyo. Magnanakaw yan eh. Sa Diyos lahat yan. Binabawi lang natin. Pangalawang kwento. Using the sword of Goliath to fight God's battle. Kanina, using the gold of Egypt to build the temple of God. 1 Samuel 17:51, matapos tirahin ni David si Goliath ng bato, buhay patay. Bagsak si Goliath. Bagsak yung mukha. Buhay patay. Buhay. Ang ginawa ni David, tumakbo, inapakan, kaso wala siyang espada. Kinuha niya yung espada ni Goliath na napakalaki. At yun ang ginamit niya, pamputol ng ulo ni Goliath. At pagkatapos siyang putulin yung ulo ni Goliath, kasama yung ulo, pinakita niya kay Saul at yung espada, binalot niya, inilagay sa templo ni Yahweh. Nung hinahunting na siya ni Saul, galit na galit si Saul dahil nagsiselos siya yung susunod na hari. Tumakas si David, 1 Samuel 21:9, at pumunta siya doon sa templo. At sabi niya doon sa priest, anong meron dito? Nanghingi siya ng tinapay at sabi niya, anong sandata meron? Kasi wala akong bitbit na sandata. Sabi niya, the priest said, the sword of Goliath, the Philistine, whom you have struck down in the valley of Elah, behold, it is here, wrapped in a cloth behind the ephod. If you will take that, take it, for there is none but that here. And David said, there is none like that, give it to me. Mula noon, yung espada ni Goliath ang ginamit ni David para ipaglaban yung gera ng Panginoon. At yun din ang pinampatay niya sa maraming Philistine. So ang gamit pala ng demonyo, pwedeng gamitin laban sa sarili niyang kapahamakan. Kung sa demonyo, sabi nila tong drums, ngayon nagagamit ito laban sa demonyo. Gets nyo? Dahil ang totoo, wala namang pag-aari ang demonyo sa mundong ito. Lahat ninakaw niya. Magnanakaw yan eh. The devil come to steal, to kill, and to destroy. So huwag kayong magpapaniwala sa mga religious na, ay, bawal yan, bawal yan, bawal yan, sa demonyo yan. Sa totoo lang, minsan sila yung sa demonyo eh. Totoo lang. Nainggit sila sa mga church na lumalago dahil yung church nila hindi lumalago. Paano naman, parang ang service nila, hindi church service, kundi funeral service. Yung mga miyembro naman, lagyan ng candy. Sige, tingnan mo yung katabi mo. Okay, lahat ng tulog, pumalakpak. See? Walang tulog. Ang piano eh. May drums eh. Diba? Pero pag ganon, diba? Tapos yung speaker nila, parang nagluluto ng chicharon. Tapos yung nagsasalita, kinakain yung salita, diba? Paano ka naman yan? Hello? Tama, mali? Tama, di ba? So ito, gamitin natin yung sinasabi nilang sa demonyo para ang demonyo pabagsakin. So galit yung panganay. Ba't may tugtugan? Religious eh. Bakit may sayawan? Bakit may mga ganyan-ganyan pa yan dyan? Hindi naluluwalhati ang Panginoon sa tugtog na yan. Worldly yan. May mga grupo na tinatawag na seeker-sensitive church. Lalo sa Amerika. Pagdating ng mga miyembro, tutugtog muna sila ng kanta ng Beatles, Bee Gees, para yung mga unbeliever, kampante, uy, okay dito ah. Kasi ang goal nila, abutin yung mga unbeliever. Ngayon, yung mga believer na mga holier than thou, hindi talaga tatagal sa ganon. So may mga ganon. So itong panganay, ganon yung attitude niya. Bakit may tugtugan? Bakit may sayawan? So anong reaction ng panganay na anak? Verse 28. But he was
angry and refused to go in. Galit. Ayaw pumasok dahil may tugtugan, may sayawan, may selebrasyon dahil umuwi yung kanyang kapatid. Nalaman ng tatay. His father came out and entreated him, but he answered his father, "Look, these many years I have served you, I never disobeyed your command. Yet, you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours, itong anak mo," tingnan niyo yung utak nitong panganay. Hindi niya sinabi, yung kapatid ko. Di ba? Parang yung mga mag-asawa dyan pag bagsak sa grade, anak mo. Pero pag nasa stage sa pinapangarangalan at may award, anak ko yan. Di ba? Anak ko yan. Pero pag may problema, anak mo. So ito yung sabi niya, yung anak mo. So, sabi niya, hindi mo nga ako binigyan ni kambing, pero nang dumating yung anak mo, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. Ang religious people, they are angry when an effort to reach out to sinners was made. Kaya nga may drum set, may strobe light, may mga kung ano-anong ginagawa, yung malalaking churches, kasi gusto nilang maabot yung mga makasalanan, na yun ang gusto ng makasalanan. Pain sa kanila. Itong mga holier than thou na mga leader, mga iba, pastor pa, na hindi, kailangan Bible lang. Bakit hindi pa tinuturo ang Bible pagkatapos nun? Kaya nga tayo dito, Bible lang, Jesus lang Pero meron tayong tugtugan. What if, one Sunday, dumating kayo rito, pagpasok nyo dyan, nakala nyo may tugtugan, wala pala. Tapos sasabihin dito ng tatayo, umupo na kayo at sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. And also be with you. So, ang gagawin nyo? Kulto na tayo. Baka sabihin nyo, kulto na tayo ngayon. Tagal na po. Kaya, maninibago ka di ba? Pag ginawa mo yung mali, maninibago ka dahil ginagawa mo yung tama. Okay? So, ang sabi dito, itong mga religious people, galit pag merong effort to reach out to sinner. Kaya minsan, i-criticize kanila, ba't ganyan ginagawa nyo? Ba't ganyan ginagawa nyo? Yun yung dapat gawin. Dahil yun ang ginagawa ni Jesus. Tingnan niyo yung reaction nitong panganay na anak. In contrast, sa reaction na tinuturo ni Jesus. Sa Luke 15:7, nung nawala yung tupa, iniwan yung 99 para hanapin yung isang nawawala. Nung nakita nung pastol yung nag-iisang nawawala, ang sabi dito, nagsaya siya at niyaya yung mga kapitbahay at nag-celebrate sila dahil natagpuan yung nawawalang tupa. Ganon din yung nawawalang coin. So, ang sabi ng verse 7, "Just so, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance." There will be more joy in heaven. Ang binanggit ay heaven. Sino ang nasa heaven? Si God, angels, at yung mga nauna na sa atin. So, nagsasaya ang langit pag may naliligtas na isa. Then, laktaw tayo. Luke 15 verse 10, nakita yung coin. Nag-celebrate din yung babae. Just so, sabi ni Jesus, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Dito binanggit hindi heaven, pero mga anghel. Kung ang mga anghel ay nagsasaya sa isang tao na nagbalik loob sa Panginoon, how much more ang Diyos? Pagdating sa prodigal son, yung tatay mismo na sumisimbolo sa Diyos ang nagsaya at niyaya lahat. So lahat nagsasaya pag merong naliligtas. Ang hindi lang nagsasaya yung mga relihiyosong tao. The Pharisees, the religious people, yung holier than thou, banal-banalan, banal na aso, santong kabayo, nakakatawa talaga. Sila lang ang hindi natutuwa pag may effort para abutin yung mga makasalanan. Sila lang. Kaya itong panganay na anak galit. Sabi niya, ayoko, hindi ako papasok dyan. Hindi ako sasayaw-sayaw. Hindi ako tataas ng kamay. Hindi ako magdiriwang na kasama ng mga yan. Mga makasalanan yan, kami mababait. So his father came out and entreated him.
Alam nyo, the worst kind of backsliding is backsliding in the house. In-house backsliding. Para kang nag-apply ng kotse, no? May bank, may in-house. May in-house backsliding. Ang in-house backsliding, yung hindi ka lumayo, hindi ka nawawala every Sunday, nandyan ka pa rin, naglilingkod ka pa rin kay Lord. Kagaya nito, sabi niya, pinaglingkuran kita ang haba ng panahon. Ang tagal kitang pinaglingkuran, pero ni isa man lang na kambing, di mo ko binigyan. So itong nakakatakot na backsliding. Nandyan ka every Sunday, nagsiserve ka kay Lord, tumatayo ka dito, ginagawa mo yung ministry work mo, pero malayo ka na kay Lord. Nasa tahanan ka pa rin ng Diyos, doon ka pa rin nakatira, doon ka pa rin nagtatrabaho, kagaya nitong mga paring ito, pero yung puso nila ang layo-layo na sa Diyos at sa kapatid niya. Ang sabi niya, anak mo. Pag ikaw ginanon, tatay ka, sinabihan ka, anak mo, so ibig sabihin, pati yung tatay mo, hindi mo kinukonsider na tatay talaga. He is near and yet so far. Andun lang siya, pero yung puso niya, malayo na sa Diyos. Maraming pastor, backslider. Maraming musician, backslider. Kaya nga sinasabi ko, dito, pag nagmi-meeting ako sa kanila, huwag kayong kakanta-kanta sa stage, tapos sa bahay, hindi kayo nagwo-worship. Huwag kayong magwo-worship kuno dito sa stage, pero sa bahay niyo, hindi kayo nagwo-worship. May mga pastor akong kakilala dati, nagbabasa lang sila ng Bible tuwing magtuturo sa pulpito. Sabi ko, ang daming backslider sa loob ng church. Samantalang tayo, we required. Ako sa sobra kong busy, nagbabasa ako, minsan hindi ko masend. Kaya the next day, 3 chapter, 2 chapter yung pinapadala ko. Hindi ako pwedeng mabuhay na hindi ako magbabasa ng Bible every day. Hindi ako nagbabasa ng Bible para magturo. Minsan nga natitempt ako na kung ano yung topic ko, yun na lang i-devotion ko. Kaya lang, hindi kaya ng konsensya ko eh. Iba yung devotion ko, iba yung ituturo ko. Kaya pag nagbasa ako ng Bible, 2. Yung Bible study ko for preaching at yung series ko na 1 Samuel ako ngayon, sa Old Testament, balik pa rin ako doon. Kaya doble trabaho. Pero pag tamad kang pastor, okay na to. Okay na to. Pag wala kang pagmamahal sa Diyos, okay na to. Pag yung puso mo malayo na sa Diyos, backslider ka na, okay na to. Pero pag hindi ka backslider, hindi yan okay. So sabi dito, his father came out and treated him. He answered his father, look, this many years I have served you. Ang tagal ko na naglilingkod sa iyo sa ministry na yan. Hanggang ngayon, nandyan ako every Sunday. Ang tanong, ang puso mo, asa na? Naglilingkod ka pa rin. Pag ikaw nag-backslide na, kahit nag-church ka pa, pero hindi ka na nagbabasa ng Bible every day, hindi ka na nagpipray, hindi ka sumusunod. Okay? Alam natin yung mga requirements for spiritual growth. Alam natin yan. 1 lang yung serving. Pag wala ka ng Bible reading, wala ka ng prayer, wala ka ng obedience, pero nagsiserve ka pa rin, darating yung panahon, tatamarin ka ng mag-duty. Tatamarin kang mag-serve. On the other side, yung iba naman, hindi tinatamad, ginagawa nilang cover up yung pagsiserve para feeling, oh, spiritual kami. Okay pa kami. No? So, yung iba naman, ayaw tumigil mag-serve kasi parang, baka malaman nila, backslide ako, ito cover up. At saka yung iba, pride, ayaw nilang mawalan ng gagawin. Pero alam nyo to, kahit naglilingkod ka sa Diyos, pero malayo ng puso mo, wala na rin kwenta yan sa Diyos. Dahil ang importante kay Lord, hindi yung ginagawa ng kamay mo, kundi yung puso mo. God looks at the heart. Kaya nga si King Saul, sumunod siya, sabi niya, sumunod naman ako eh. Pero hindi niya pinatay lahat. Pero ang sabi doon, sumunod, hinanap yung susunod na hari, si David, ang sabi ni Lord, I look at the heart. Tinitingnan ko puso. Lalo sa worship team, no? Sabi doon sa Isaiah at sa Matthew, these people praise me with their lips, honor me with their lips, but their heart is far from me. Oo. Pag kumanta sila, maganda yung sinasabi, pero yung puso nila malayo na. Kaya lahat tayo dito, mga kapatid, may tendency na mag-backslide sa loob ng church. Pwede.
Hindi mo kailangang mawala. Ay, asa ka na? Wala. Mas madali nga ma-identify yung hindi na nag-church, alam mo, nag-backslide na yan. Kaysa doon sa nag-church pa, pero backslider na pala. So, dito, ang Diyos lumabas. Yung tatay lumabas. God loves all His children, good or bad. The dangers of backsliding. Sabi sa Jeremiah 2 verse 19, your own wickedness will correct you, and your backsliding will rebuke you. Know therefore and see that it is an evil and bitter thing that you have forsaken the Lord your God. And the fear of me is not in you, says the Lord God of hosts. Pag nawala na yung takot mo sa Panginoon, yung paggalang mo, yung reverential fear, kasi pag may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng mali. Hindi mo gagawin yung ayaw niyang gawin. So, ang sabi dito, it is bitter, evil. Luke 9:62, Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Walang tao na sumunod sa Diyos at lingon pa rin ang lingon sa dati niyang buhay, tikim pa rin ang tikim sa dati niyang iniwan na, ay hindi pwedeng sumunod sa Diyos yung mga ganon. When you decided to follow Jesus, no turning back. Pati yung head, walang lingon. Kasi ang demonyo sisit-sit. Minsan lang, for the last time, for a memory's sake. Sasabihin ng demonyo, isa lang. At pag ikaw bumigay sa isa, sigurado pag may isa, may dalawa. Pag may dalawa, may tatlo. Hanggang malublob ka na uli, parang walang nangyari sa'yo. Kaya sabi sa Hebrews 10, 26-27, for if we go on sinning deliberately, sinasadya mo, nagpatuloy ka after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Wala na. But a fearful expectation of judgment and fury of fire that will consume the adversaries. Magiging kalaban ka ng Diyos. Pag tinuloy mo pa rin yung paikot-ikot mo, pabalik-balik dun sa dati mong buhay, wala na. At ito yung verse. Sabi dito sa 1 Peter 2:22. For if, after they have escaped the defilement of the world, through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, matapos mo tanggapin si Jesus sa buhay mo, sa puso mo, again, bumalik ka sa dati mong buhay. They are again entangled in them and overcome, at paglingon mo sa patikim-tikim mo pa isa-isa lang, hanggang naging 3, 4, 5, nalublob ka na ulit, na-overcome ka na ulit, the last state has become worse for them than the first. Magiging mas malala ang buhay mo ngayon kaysa sa dati. Kung ano yung kasalanan mo noon, mas malala yung magiging kasalanan mo ngayon. Sabi dito, for it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it to turn back from the holy commandments delivered to them. What the true proverb says has happened to them. The dog returns to its own vomit, and the pig, after washing herself, returns to wallow in the mire. Matutupad ang kasabihan na ang aso, matapos niya isuka yung kanyang sinuka, kakainin niya rin. At ang baboy, matapos maglublob sa putikan, nilinis, babalik pa rin. So ang sabi dito, pag ikaw nag-backslide, ganun ang kalagayan mo, mas malala ka pa. Bakit malala? Matthew 12:44. When the unclean spirit is gone out of the person, it passes through waterless places, seeking rest, but finds none. Itong spirito na umalis sa'yo, nung naging Christian ka, pag bumalik sa bahay mo at nakita, ay pwede pa palang bumalik. Sabi dito, magdadala ito ng 7 masasamang spirito kaysa sa kanya, at yung kalagayan ng taong yon na naging Christian na, mas magiging mas malala at masahol pa kaysa dati. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal mag-backslide. Lalala ka. Bawal mag-backslide. Lumayo sa church o lumayo ang puso kahit nasa church ka pa. So itong panganay na anak, backslider. Yung bunsong anak, backslider pero obvious. Yung panganay, hindi obvious. Bakit? Nandyan siya every Sunday, umaattend pa rin. Nagjo-duty pa rin sa ministry niya, pero ang puso niya, malayo na. Ngayon, lastly, paano nangyayari ito?
Paano nangyayari ang backsliding? How backsliding in the house happens? Paano ka nagiging backslider na nandyan ka naman, umuupo ka naman, nagjo-duty ka pa? Ito, dito nangyayari yon. Pag may narinig kang topic, preaching, na kailangan mo sundin at hindi mo sinunod, pamaya-maya ka. Ay, bukas na. Bukas na. Next time, next week, next month ko yung gagawin. Delayed obedience. Ito yung kasalanan ni Saul. Delayed and partial obedience. So, pag hindi ka sumunod agad sa narinig mo, step 1. Step 2. Nasanay ka nang magpamaya-maya sa utos ni Lord at utos ng tao na inutusan ni Lord. Susunod yan, ayaw mo nang sundin. At pag ayaw mo nang sundin, mangangatwiran ka pa na, hindi, okay lang to, okay lang to. Meron ka ng mga argumento na nakasanayan at nahanda mo to combat yung magsasabing kailangan mong sundin to. So kung magbabackslide ka, ito yung process dahil hindi ka sumunod agad, ngayon ayaw mo nang sumunod. Ngayon, pangatlo, sacrifice in service, yung paglilingkod mo kay Lord na ginagawa mo ngang cover up, sabi ko kanina, for disobedience. Sabi ni Saul kay Samuel, sumunod naman ako eh. Pinatay ko yung mga Amalek, except the king at saka yung mga matatabang hayop. So ang sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Because you disobey God, ang katumbas ng kasalanan mo, witchcraft and idolatry. So hindi natin matatakpan ng pagsasakripisyo ang pagsunod. Mas importante ang pagsunod sa pagsasakripisyo. Pag pinagsabay mo yung dalawa, okay yun. Pero hindi mo matatakpan ang pagsuway mo ng pagjo-duty sa ministry. Hindi. Kaya kung akala nyo kaya nating suhulan ng Diyos, no. Kahit magpakapagod ako dito, magpakamatay ako sa pagtuturo, pag-aalaga, tas di naman ako susunod kay Lord, wala rin kwenta. Kaya sabi ni Paul, baka ako tumatakbo sa running race, baka sa dulo ako nagtuturo, ako pa yung hindi makasama. Lahat po tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka na. Tapos, tumitigas ang puso mo pag nasanay kang hindi sumunod. Yung tinatawag na callous heart, nagiging manhid ka na. Pinipreach uli, ikaw, okay lang. Nasanay ka nang hindi sumunod, so ngayon yung tinuturo ngayon, okay lang sa'yo kahit di mo na sundin. Ang sabi dito, feeling self-righteous ka na. Ito yung mga Pariseo, ito yung mga religious leader dito. Akala talaga nila tama sila. Kaya ngayon, di ba, pagpasok sa templo, sabi niya, Lord, buti na lang mabait ako. Nagtatides ako, papasting ako, hindi kagaya nitong mga makasalanan na to. Deluded. Pag ikaw hindi masunurin, matigas ulo mo, titigas puso mo, akala mo tama ka. At isang palatandaan na backslider ka na, ang dali mong makakita ng mali ng iba, pero yung mali mo, hindi mo nakikita. May puwing ka, may mali ka. Kaya sabi ni Jesus, bago mo tanggalin yung puwing sa mata ng iba, tanggalin mo muna yung palakol sa mata mo. Yung nahuli yung babaeng nangangalunya, sabi ng mga Pariseo, huling-huli sa akto. Huling-huli sa akto, Jesus. Ano gagawin natin sa babaeng ito? Hindi sumagot si Jesus. Yumuko lang siya, nagsulat. Tapos nagtanong uli sila, anong gagawin natin? Nung natapos yung sulat ni Jesus sa buhangin, sabi ni Jesus, yung unang walang kasalanan, mauna nang bumato. Isa-isa, binagsak nila yung mga bato nila at walang bumato doon sa babae. Na-realize nila, lahat sila may kasalanan. Ano kaya sinulat ni Jesus doon? Sinulat ni Jesus lahat yung kanilang mga kasalanan isa-isa. At yung pinakamalaki, mga mamboboso kayo. Paano niya nahuli sa akto kung hindi kayo namboboso? So, sinulat yung maliliit na kasalanan at nakita nila, nabasa nila. Guilty tayo lahat. Walang pumato ni isa. Guilty lahat eh.
Ang backslider, piling matuwid. Piling magaling. Ang dali niya makita yung mali na iba, pero yung mali niya hindi niya nakikita. Ang taong close kay Lord, nakikita niya yung kamalian niya agad. Bago yung nakikita rin yung kamalian na iba, pero yung mali niya muna ang nakikita. Sabi dito sa Matthew 13:15, "This people heart has become callous. They hardly hear with their ears. They have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them." Pag ikaw backslider na, nakakarinig ka pa rin ng message, pero wala nang dating, wala nang effect. Kaya bago pa tayo dumating sa puntong yon, magpakumbaba na tayo kay Lord. Lord, sorry. At kung dumating na tayo sa puntong yon, ang tigas na ng puso natin, kailangan natin magpabungkal kay Lord. Kailangan natin humingi ng tawad at magpaayos. Sa kaduluduluhan, itong panganay na anak, ang sabi niya, "Ni kambing, hindi mo ako mabigyan. Ni kambing. Samantalang yung anak mo na yan, yung pinatabang baka, yung wagyu natin, kinatay dahil sa kanya. Nagwaldas, nagwalang hiya, pero ako ni kambing wala." Pag ikaw, backslider in heart, kahit nagsisimba ka pa, hindi mo mararanasan ang pagpapala ng Diyos. You live in poverty in a rich man house. O sa tatay mo, nakatira ka, pero hindi mo matikman. Sabi dito nung tatay niya, he said to him, "Son, you're always with me, and all that is mine is yours." Lahat ito, kayamanan ko sa iyo to. Bakit ni isang kambing di mo kayang kumuha? Sa iyo yan eh. "It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found." Kahit nasa tahanan ka pa ng Diyos, pero malayo na puso mo dahil sa maraming pagsuway, malayo na rin ang pagpapala sa iyo. Kaya ang gutom na inabot ng younger son, nung lumayo, gutom din ang inabot ng eldest. Kasi malayo na yung puso niya sa tatay niya. If we want to be blessed, ang presence ng Diyos ang pinagmumula ng blessing. Yung presence ng Diyos na sumama sa Israel paglabas ng Egypt, walang manalo sa kanila. Dahil in the night, yung presence ni Lord, apoy. Dahil malamig po sa disyerto. Nung nandun kami sa Egypt, akala ko nga init sa Egypt. Pagpatak ng 8 o'clock ng gabi, ay grabe, parang yelo. So malamig pala talaga sa Middle East. So yun, yung presence ni Lord, apoy. Sa gabi, sa araw naman, ulap. Dahil sobra namang init sa araw, yun yung protection nila para hindi sila ma-dehydrate. Sa gabi, sobrang lamig. So ang presence ni Lord, ang source ng ating blessing, kailangan nating bumalik doon. Amen? Kaya kung sino man dito, yung sa tingin mo, nandito ka pa rin, pero obligasyon na lang, duty, requirements, kailangan kasi, backslider ka na. Kailangan mo bumalik kay Lord. Tayo tayong lahat. At kung meron po ditong first-timer, meron po ba ngayon lang naka-attend dito? Pakitaas nga inyong kamay, wagayway po. Ayan. Kung meron man, punta kayo dito. Closing prayer, pagpipray ko lang kayo. Punta po kayo dito sa harapan. Kung may nag-invite, samahan nyo. Kung may mga gamit kayo, bitbitin nyo na rin kasi diretso uwi na tayo pagkatapos nito. Sige po. Sa lahat po ng ngayon lang nakapunta dito, baba po kayo rito. Ipagpipray ko lang kayo. Harap kayo sa akin. Meron pa po ba dyan? Ayan. Gusto ni Lord, close tayo sa Kanya. Kung tayo may mga ka-close na kaibigan, ka-close na mga pare-pare, mare-mare, o kung sino man ka-close, si Lord gusto niya close na close tayo sa Kanya. Kaya nga, sa Bible makikita niyo si John the Beloved. Ang tumawag sa Kanya na John the Beloved, hindi si Jesus. Hindi ibang tao, sarili niya. At kung makikita niyo dun sa picture ng Last Supper, saan nakahilig si John. Bata pa kasi si John nung time na yon. Siya yung pinaka-bata sa grupo. Nakasandal siya sa dibdib ni Jesus. He want to know the heart of Jesus. Gusto niya close. Kaya nga nang tinanong ni Pedro,
Sabi ni Jesus, sino magkakanulo? Sabi niya, may magkakanulo sa akin, isa sa inyo. Sabi ni Pedro kay John, tanong mo, sino? Si John nakaganon sa heart ni Jesus. Lord, sino? Sabi ni Jesus, yung sasabay sa akin sa pagsawsaw nito, siya yun. So nalaman nila si Judas ang magkakanulo. So dahil kay John, napaka-close. At si John din yung nag-iisang disciple na hindi namatay as a martyr kasi lahat pinatay eh. Tumanda si John, siya yung pinakamatandang apostol na natira. At siya yung tinapon, kinulong sa island of Patmos. Kaya may Book of Revelation tayo. Sobrang close niya kay Jesus. Tapos, nung siya'y papatayin ng mga emperor, sabi niya, si Jesus, never siyang hindi naging tapat sa akin. Kaya kahit patayin niyo ako, hindi mawawala yung katapatan ko sa kanya. So, ganun ka-close si John. Kaya tayo, maraming time na maraming dahilan para tayo lumayo. Problema, pangangailangan, sitwasyon, kahirapan. Si John dumaan din doon. Nilublob yun sa mantikang kumukulo eh. Tapos, kinulong ng ilang ulit. In-exile sa island of Patmos, doon niya nasulat yung Revelation. Pero hindi siya bumigay. Hindi niya hinayaan na yung close relationship niya kay Jesus mawala. Kaya tayong lahat, mga kapatid, kung kayo man ay kinausap ni Lord kanina, nandyan pa rin kayo pero wala na. Go back. Let's bow our head. Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa iyo. Inuuna ko yung mga considered eldest na dito, yung mga matagal nang ma-attend. Alam namin kung nasan kami nakatayo, anong estado namin sa iyo, Panginoon. Kung kami naglilingkod pa rin, pero wala na. Mechanical, requirements, duty. Hindi na ganun ka-excited kami na sumamba sa iyo. Hindi na kami nagbabasa ng Bible, hindi na kami nagpipray lagi. Pero nagsiserve. Para kami yung eldest son. Na sinabi niya sa tatay niya, naglilingkod ako sa iyo. Ni kambing, di mo ako binigyan. Lord, I pray sa bawat isang nandirito ngayon, patawarin mo kami. Kapatid ko, ikaw yon, kausapin mo si Lord. Hingi mo ng tawad yung anong kamalian na meron ka sa buhay. Ano yung mga pagkukulang mo, pagkakamali mo. Naglilingkod ka pa rin, pero wala na. Hihingi mo ng tawad. At ipaayos mo kay Lord yung puso mo. Sabihin mo kay Lord, gusto kong makabalik. Sa simula, doon sa una na minahal mo ko at minahal kita, at naglingkod ako sa iyo ng tunay tapat. Kausapin mo si Lord. Habang kinakausap mo si Lord, ibuhos mo lahat yung laman ng puso mo. Habang nagpipray kami dito sa harapan at kayo naman nandito sa harapan, hindi aksidente na nandito kayo ngayon. God wants you to come back home to Him. He is our home. He is our God. Kung saan ang Diyos, yun yung tahanan natin, nandoon yung safety, comfort, blessing, bumalik tayo sa Kanya. At makakabalik lang tayo sa Diyos. Isa lang yung pinto para makabalik. Isa lang yung daan, si Jesus. Kaya siya namatay sa krus para makabalik tayo sa Diyos. So, pwede ba natin itaas yung kamay natin sa Diyos kahit isa lang at sumunod kayo sa panalangin ito? Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan, ako isang makasalanan, nalayo ako sa iyo. nalayo ako sa iyo. Ngunit Panginoon, Ngunit Panginoon, ako rin po ay nananampalataya ako rin po ay nananampalataya na kaya namatay si Jesus sa krus kaya namatay si Jesus sa krus para kami makabalik sa iyo. para kami makabalik sa iyo. Naniniwala po ako, Naniniwala po ako, ikaw Jesus, ikaw Jesus, ang daan ang daan patungo sa Ama. patungo sa Ama. Kaya sa oras na to, Kaya sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay. ang aking buhay. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos bilang aking Diyos
Panginoon, Panginoon, tagapagligtas pagligtas ng aking buhay. ng aking Salamat salamat sa pagmamahal mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo. sa pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy tayo nakayukot, nakapikit. Lord, kagaya ng Prodigal Son 1 and Prodigal Son 2. Pag bumalik sa'yo, nagdiriwang ang langit. Pag bumalik sa'yo, nagdiriwang ang lahat, Panginoon. At pagbalik sa'yo, yung pagpapala na nawala, binabalik mo, Panginoon. Kaya ang dalangin ko mula dito sa harapan hanggang dun sa taas, makabalik talaga lahat kami sa'yo. Huwag na naming pagmatigasin ang aming puso't isip na okay lang kami. Lord, itong panganay, intindi niya okay lang siya. Hindi niya na alam ang tunay niyang kalagayan. Hindi niya nakita ang tunay niyang sitwasyon. Lord, kami, pinakita mo ngayong tanghaling ito, ngayong umagang ito, ano ang tunay na sitwasyon namin. Kaya wag na kaming magmaang-maangan, wag na kaming mag-deny. Simple lang ang dapat namin gawin, bumalik sa iyo, humingi ng tawad. Hindi sapat yung paglilingkod, kailangan ng pagsunod. Kaya Lord, I pray, lahat kami makabalik sa iyo, sa piling mo, sa puso mo. Your heart is our home. Our heart is your home. There's no place that we can be at peace. We find rest only in your heart. You are our natural habitat. And we are your natural habitat. Kung ang ibon, habitat niya ang ere, ang hangin, ang langit, ang isda, habitat niya ang tubig. Ikaw ang habitat namin, Panginoon. Magiging masaya at payapa lang ang buhay namin at pinagpala pag nasayo kami. Kaya I pray, lahat kami makauwi, makabalik at manatili sa piling mo, Panginoon. Sa buong linggong ito, I pray, Lord, that prayer and worship, Bible reading, meditation is one way para kami manatili sa presence mo. Kaya hayaan mo na maranasan muli namin yung yakap mo sa aming pagbalik. As we read your word, you speak to us. As we pray, you talk back to us. As we worship, Lord, you pour out your presence around us. Salamat, ingatan mo ang bawat isa sa pag-uwi, pagpalain mo ang buong linggong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you po.